Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadaang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Gika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulunguhanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat pinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit nanlihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayong ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang pagbisita ng anghel kay Maria sa Ebanghelyo ngayong araw ay paalala na ang Diyos ay kumikilos sa katahimikan ng ating araw-araw na buhay. Si Maria, isang simpleng dalaga mula sa Nazaret, ay naguluhan at natakot nang marinig ang mensahe ng Diyos. Ngunit nagawa niyang magtiwala at maghayag ng isang buong pusong mangyari sa akin ang iyong sinabi. May mga pagkakataon din sa aking buhay na hindi ko nauunawaan ang mga hamon na ibinibigay sa akin. Ngunit tulad ni Maria, tinatawag din akong maging masunurin, mapagkumbaba, at handang magtiwala sa kalooban ng Diyos. Ang buhay ni Maria ay paanyayang maging tapat sa Diyos saan mang lugar tayo inilalagay, sa tahanan, sa paglilingkod o sa trabaho. Sa bawat oo natin sa tawag ng Diyos, may bagong biyayang ipinapanganak sa atin at sa mga taong ating pinaglilingkuran. Naway maging tulad ni Maria ang ating tugon, mapagkumbaba, handa at puno ng pagtitiwala. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo akong makinig sa iyong tinig gaya ni Maria. Araw-araw, ipaalala mo sa akin na ikaw ang aking lakas at sandigan. Bigyan mo ako ng pusong masunurin, mapagkumbaba at handang tumugon sa iyong kalooban. Naway maipamalas ko sa aking tungkulin ang katapatan. Punuin mo ako ng biyaya upang ako'y maging pagpapala sa mga taong aking nakakasalamuha. Ina ng Diyos, mahal na Birhen Maria, samahan mo ako sa aking paglalakbay upang matuto akong magtiwala tulad mo. At sa lahat ng aking ginagawa, naway ang kalooban ng Diyos ang siyang mauna at manaig. Amen.